sa kanya, madalas parang ganyan talaga ang sukatan. Habang may laman ka, habang may ibibigay ka, habang may pakinabang ka, parang wala siyang ginagawa para sa atin. And I said parang lang kasi sasabihin nga sa atin ng John 5:17, ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa atin. Kaya parang lang. It's just that sometimes kapag hindi binibigay ng Diyos ang ating mga panalangin and we are experiencing sufferings, yan ang ating peg eh. Wala kang ginagawa. Walang ginagawa ang Diyos. Kahit pa may ginagawa ang Diyos, wala sa atin yon. Basta ang focus natin, may hinihiling tayo, ayaw niyang ibigay. Naghihirap tayo, walang tulong na ibinibigay. Kaya't ang focus natin, God is doing nothing. And so, we begin to doubt His being. Yung pagiging Diyos niya, yung pagiging mapagmahal niya, yung pagiging maawain niya, yung pagiging mabuti niya. Just because for us, He's doing nothing. So nakita nyo na yung danger kapag ang naging emphasis natin about God is on just what He is doing for us and not on His very being as God. Wag naman sanang ganyan. Kamakailan ay mayroon akong nakitang post ng isang mabuting kaibigan, picture ng bottle ng mineral water sa basurahan na walang laman. Tapos may caption siya na kapag wala ng laman at pakinabang, itatapon na lang. Unfortunately, sang-ayon na rin sa kanya, madalas parang ganyan talaga ang sukatan. Habang may laman ka, habang may ibibigay ka, habang may pakinabang ka, habang may meron ka, aalagaan ka, ikikip ka, pahalagahan ka. Pero kapag wala ka ng pakinabang, wala ka ng laman, hindi ka na nga nakatutulong, ikaw pa ang dapat tulungan, hindi ka na nga nakapagbibigay, ikaw pa ang dapat nabigyan, baka kung pwede lang, itatapon ka na lang. Again, wag naman sanang ganyan. Hindi, pahalagahan natin kung anong meron ng isang tao, ang achievements niya, kung anong naibibigay niya, ang mga good works niya, mahalaga ang lahat ng iyan. Pero huwag natin iparamdam sa tao na doon nakabatay ang kanyang halaga. Sapagkat paano kung ang lahat ng iyan ay wala na? Iparamdam natin sa tao na higit pa sa meron siya at binibigay niya, ang mahalaga sa atin ay kung sino siya. Kaya nga ngayon, di ba, gustong-gusto nating malaman kung sino ba si Mayor Guo talaga. Bagamat marami na tayong nalalaman kung ano ang meron siya, kung ano ang ginagawa niya, na mayor siya ng Bamban, na laki siya sa farm, na meron siyang sports car, helicopter pa. Gusto nating malaman sino ba siyang talaga, sapagkat yun ang mas mahalaga. Unfortunately, hindi na niya maalala your honor. At mukhang hindi na talaga niya inaalala. Yun ang problema. Kung papaanong magkakaproblema rin tayo kung ang magiging emphasis natin sa Diyos at sa kapwa-tao ay yung what we are doing and not our being. Kung kakalimutan natin o makakalimutan natin ang Diyos natin, ang magulang natin, ang kapatid natin, ang asawa mo, ang anak mo, ang kapwa natin, ang kaibigan natin, dahil halos o parang wala na silang naibibigay para sa atin. In that way, we will reduce being, one's being, to mere doing. Kahit tayo, siguradong ayaw nating mangyari yan sa atin, na ibatay ng tao ang ating halaga sa ating mga possessions, achievements, o sa kung ano lang ang maibibigay natin sa kanila. Noong ako'y nag-aaral sa seminaryo, nagkaroon ng sons and parents encounter. Dumalo yung nanay ko. Yung tatay ko hindi dumalo. So si mama, doon siya nag-overnight sa aking kwarto. Pero bago kami natulog, nag-iyakan muna kami. Agul-gul. And I'm sure maalala niya ito eh. Kasi, tinanong ko siya ng ganito, Ma, bakit mo ko mahal? Tinanong ko yan kasi feeling ko parang mas naging special ako nung magseminaryo ako. Mas inaalala na niya ako, mas inaalagaan na niya ako, mas ipinagluluto niya ako ng paboritong ulam ko kapag uuwi ako at kakain. Kapag manok ang ulam, yung hita agad ang sa akin, nasa plato ko na.
At proud na proud siya dahil nagpapari ako. Kaya ang tanong ko sa kanya, Ma, bakit mo ako mahal? Umiyak na. At ang sagot niya, dahil anak kita, hindi dahil nagpapari ka. Ganon sana. Sapagkat mawawala at mawawala, ano man ang meron tayo, kaya napakadelikado kung doon natin ibabatay ang halaga ng ating pagkatao at ng ating kapwa-tao. Yung post kanina, ng may caption na, pag wala ng laman at pakinabang, itatapon na lang. Ang nag-post noon ay isang dating pare. Kaya yung post niya hits me. Lalo pat alam ko, naisip ko, palagay ko, bagamat hindi nagbago sa kanya yung pamilya niya, kaya blessed siya, alam ko na meron siya mga dating kaibigan na lagi nakasuporta sa kanya, pero ngayon ay wala na. Kaya it hit me. Sabi ko, ngayon well-loved ako. Wala naman akong balak na lumabas. Honestly. Pero ang tanong ay, paano kung hindi ako si Father Fidel? At paano kung matanda na ako? Paano kung wala nang sense yung mga sinasabi ko? Mahalaga pa rin kaya ako? Buti na lang at meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Sa banal na kasulatan, kung mapapansin po ninyo, kahit na sinasabi sa atin ng Panginoon na gumawa tayo ng mabuti, ang pinakauna niyang sinasabi sa atin ay yung being natin at hindi yung in-expect niya na gawin natin. Yung being natin as His children na sinasabi sa ating second reading, yun lagi ang emphasis upang wag nating akalaing mahal niya tayo dahil lamang tayo nagpapakabuting tao. Romans 5:8, God proved His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So hindi pa tayo nagpapakabuti, mahal na niya tayo. Romans 3:23, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. So kahit ano pang dami ang gawin nating mabuti, we'll fall short, will never be enough for us to merit God's love. And so that simply means that who you are is far more important to God than what you can ever accomplish in life. No wonder sa ating first reading ay parang sinasabi ni Moises patungkol sa ating Diyos, saan tayo makakahanap ng ganyang Diyos? Wala nang ibang Diyos na ganyan. Yan lang ang Diyos na magbibigay ng mas halaga, mas iba yung halaga sa atin bilang mga anak niya kesa sa mga mabubuti na po pwede nating gawin para sa Kanya. Because after all, hindi naman tayo laging mabuti. Kamakailan, may patay na minisahan ako dito. Merong isang ayaw tumayo, ayaw lumuhod. Nakaupo lang, nakadikwatro pa, parang nagte-text pa. All throughout, pinagtitiisan ko. Huwag kang magagalit, huwag kang magagalit, huwag kang magagalit. Kung kailang huli na, final prayer na, post-communion prayer, magsitayo tayo, ayaw tumayo. Taya! Sabi ko, Lord, sorry. Isang oras ako nakapagtiis kung kailang huli. Hindi ko pa napanatili ang aking pagiging mabuti. So di ba ganun tayo eh. Hindi tayo laging mabuti. Pero yung pagiging anak natin ng Diyos, laging mananatili. Kaya sana, maging ganito rin tayo sa Kanya. Even though as if sometimes we feel God is doing nothing. Again, because we are experiencing sufferings. Again, because hindi niya binibigay ang ating mga hinihiling sa panalangin. Sana, maniwala pa rin tayo na Diyos siya, na mapagmahal siya, na makapangyarihan siya, na maawain siya, na mabait siya. Sa basketball, merong expression yung mga coaches na tinatawag na once a shooter, always a shooter. Ibig sabihin nun ganito, sino ba yung shooter? Huwag si Stephen Curry, kasi nasa Boracay na siya. Nagbabakasyon eh. Sinong shooter? Sino ngayon? Irving. Sino pa? Luka. Nakakita niyo yung winning shot ni Luka? Nakakaloka? Kapag yan, may mga missed shots. Hindi pumasok. Kahit pa 5 beses yan, hindi pumapasok yung mga shoots. Kasabihin ng coach, once a shooter, always a shooter. Ipapasok pa rin niya yan. Ibababad pa rin niya yan. Kasi makakashoot at makakashoot pa rin yan. Brothers and sisters,
God will always be God. Tandaan natin yan. Kahit na minsan, namimiss natin siya, kahit na minsan parang nagmi-miss siya, maniwala ka, Diyos siya. Bigyan mo siya ng tsansa. Kapit lang. Kang mawawala ng pananampalataya. Patutunayan niya sa'yo, Diyos siya. Mapagmahal siya. Mahal ka niya. Ito sana ang ating iganti sa Kanya. Sapagkat marami naman ding pagkakataon na dapat siya ay tumalikod na. Pero, mahal ka pa rin niya. Sana, itong isukli natin sa Kanya. After all, ito yung very being natin. Tayo mga anak niya. Siya ay ating Ama. Hindi siya nagbabago sa atin. Huwag din sana tayo magbago sa Kanya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.